Ave Maria Purissima, Pecado sa concebido. pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga magulang at mga kapatid. Pumalakpak po ang mga bingi na nandito po sa loob ng Pambasang Dambana ng Mahalaing Kong. Di ba? Ang galing, ano? Sabi ko, pumalakpak yung mga bingi. Pumalakpak naman talaga yung mga taga-salud. Talaga namang perfect na perfect ang araw na ito. Palakpakan natin ang Mahalaing Kong sa gabing ito. At tayo ay nagsama-sama ulit. Lahat po ng mga may sakit, I do believe, ng lahat po ng mga may sakit ay narito po sa gabing ito. Why? Sapagkat before we proceed to our gospel for tonight, batid po natin na marami po tayong kasama sa ospital, sa kanilang mga tahanan, at sa mga eskwelahan at mga opisinang nag-ooperate until Sunday, at bihira sila makadalo ng mga physical mass. Kaya they are online, kasama po natin sa ating Pambasang Dambana, na miski sila, kahit they feel okay, meron silang sakit. Sapagkat ang Diyos, nararamdaman niya kung sino po ang mga nangangailangang may pangkalusugan. Nung natapos po at nakasurvive ang karamihan sa mga tinatakan at sa mga Pilipino after ng COVID, naging number one priority na ng mga tinatakan ang kanilang kalusugan. Naging number one priority na nila ang lagnat, ubo, sipon, at kung ano-ano mang mga karamdamang nararamdaman nila sapagkat ayaw nilang madapuan sila ng mas higit na malalang sakit. Pero sa dami ng mga pinagaling ni Kristo, our Lord has become an OB-gynecologist. Nung pinagaling niya yung babaeng inadaluyan ng napakaraming dugo at humipo lang sa kanyang laylayan at ito ay gumaling. Pagka kayo ay may sakit, lalo tigit yung mga kababaihan, pagka gusto magkaanak, pagka nakakaroon ng menstrual problem, bukod sa doktor na OB-gynecologist, lumalapit tayo sa mahal na ingkong. Bukod sa OB-gynecologist si Kristo rin po sa araw na ito ay isang ENT. Alam niyo po yung ENT? Ang alam ko lang po, Archbishop, TNT. Yung tago ng tago, pag may obligasyon, pag may patawag, TNT, tago ng tago. Eh yung ENT, ano naman specialization yung ENT? Ears, nose, and throat doctor. Dati po nung panahon ninyo, yung mga matatanda, EENT po yan. Eyes, ears, nose, and throat. Pero ngayon, yung eyes, ginawa na pong ophthalmology. Naging sarili ng specialization yung sa mata at ang naiwan ay ENT. Ngayong gabing ito, nakita natin yung karakter na may inilapit kay Kristong bingi at pipe. Bingi at pipe. Pag ikaw ay bingi, yung iyong cochlear area sa iyong tenga, sarado. Ibig sabihin, yung tympanic membrane mo para makarinig ay sira o kaya sarado. Kaya minsan, napapansin niyo yung mga matatanda, ang lakas-lakas ng television. Nay, ang lakas ng TV mo, naan mo naman. Ano ka ba? Mahina pa nga yan. Di ba yung mga matatandang apo, bingi. Pag sinilip ng doktor, punong-puno ng tutuloy yung tenga. Punong-puno, yung pala napakadaming earwax. Pagka nagkaroon ng ear flashing, lilinaw ang tenga. Kaya ganito ang ginawa ni Kristo sa tenga nung may sakit. Pinasok niya yung daliri niya sa tenga.
Ang galing, ano? Lahat ng hawakan ng Diyos, basta malakas ang pananampalataya, gumagaling. Lahat ng nagbibigay sa Kanya ng papurit, pasasalamat, gumagaling. At isa pang depekto nung inilapit ay yung pagiging pipe. Ano naman ang ginawa ni Kristo doon sa pipe? Sabi ni nanay, sobra naman to si nanay. Kung kayo naging doktor, hindi ako lalapit sa inyo, nakakatakot kayong doktor. Anong ginawa ni Kristo sa pipe? Sabi ng mga nanay Maria, hinatak. Hindi lalong nagwala yung pipe. Lalo nagalit yung pipe. Anong ginawa ni Kristo sa pipe? Pinanganga. Talaga naman yung mga apo, nakakatakot talaga yung mga apong lapitan eh. Anong ginawa ni Kristo sa pipe? Pinalabas niya yung dila. Ang mga pipe, microtang yan. Ibig sabihin, maliit yung dila nila. Hindi sila nakakaroon sila ng speech defect kasi walang tone at yung vocal cord nila sira. Kaya maliit ang dila nila. Pinalabas ni Kristo yung dila, tapos anong ginawa? Grabe naman. Hinalikan daw yung dila. Gusto ko man talaga itong mga taga-salud. Anong ginawa sa dila? Correct. Yung ibig sabihin ng niluraan, dinuraan. Kinuha ni Kristo yung kanyang daliri, dinuraan niya, at hinawakan niya yung dila ng pipe. Nagbuntong hininga si Kristo. Epeta. Bumuka ang ear canal, umayos ang dila, nakarinig yung bingi, at nakapagsalita yung pipe. Marami sa ating mga tinatakan, kahit nakakarinig, nagbibingi-bingihan. Marami sa mga tinatakang tinuruhan ng mahal na ingkong at ng simbahan ng kaayusan, kababaan at pagmamahal, pero hindi maikwento sa iba. Nagpipipipipihan. Hindi naman pipe. Pag nakikipag-away, napakalakas ng boses, pero pag magsasalita na sa gitna at ipapahayag ang kanyang pananampalatayang ang Diyos ay ang mahal na ingkong, ikaw na. Ikaw na. Nagpipipipipihan. Pag dapat nating ikalat ang mabubuting balita ng ating Diyos na buhay, karamitan sa mga tinatakan, tahimik. Pipe. Pag pinapatawag para sa misyon ng simbahan, bingi. Nagkakaroon tayo ng selective process. Pag ayaw natin, bingi at pipe. Pero pag gusto natin, kahit yung chismis sa telepono, tatawag ka pa mas, tatawag, ichichismis. Pinagchichismisan yung mga pare, pinagchichismisan yung kapwa tinatakan, pinagchichismisan yung kaguluhan na meron ng kapitbahay. Nagiging selective tayo. Yan ang mga taong nakakatakot sapagkat hindi buo ang kanilang pananampalataya. Kaya pag sila ay nagkakasakit, ang tagal gumaling. Ang tagal. Simpleng ubot sipon, 2 buwan. Nung nagpa-x-ray, TB, pneumonia. Kahit anong sigaw ng apo, hinahawakan yung dibdib niya, epeta, epeta, ayaw gumaling. Kasi kulang sa pag-iimpok ng pananampalataya. Hindi nila inuuna yung pananampalataya. Ang inuuna nila, kabusugan ng mata at kabusugan ng pisikal. Kaya, mga magulang ko't mga kapatid, binibigyan tayo ng aral at leksyon ng mahal na ingkong sa oras na ito. Sapagkat ayaw niya tayo maging bingi, ayaw niya tayo maging bulag, at ayaw niya tayo maging pipe.
sa regalo at pananampalatayang ating tinanggap. Kaya lagi sinasabi ng mahalin kong, yung mga pagod, magpahinga, pero wag hihinto. Yung mga ayaw, tumahimik, mag-reflect, at mag-isip, sapagkat ang araw na ito ay araw ng kagalingan ng lahat ng narito. Sapagkat in connection with the Son, in the ministry of healing, ay ating pong dinadakila rin ang araw ng kaarawan ng mahal na Birhen Maria. Palakpakan natin ang ating Mama Mary. It is the feast day also of Salud, the Virgin of Good Health, na kung saan ang kanyang anak sa kanyang ministeryo ay nagpapagaling ng bingit pipe. Ganon din naman ang mahal na Birhen, the Virgin of Good Health. Ibig sabihin, sa araw na ito, nakilala natin ang kapangyarihang meron si Kristo at ang grasyang meron si Maria bilang ating ina. Wala tayo iba dapat takbuhan. Pag tayo ay nasasaktan, pag tayo ay nalulungkot, pag tayo ay nagiging maramdamin sa buhay, isa lamang ang solusyon na ibinigay ng mahal na Ingkong sa pamamagitan ng mahal na Birhen. With your indulgence, mga kapatid, I would like to check kung sino po dito ang may hawak ng kanilang mga rosary. Sayang yung mga wala. Ang sabi ng mahal na Birhen, ang Santo Rosario, ang inyong kalasag, ang inyong sandata sa oras na kayo ay nangangailangan. Ang Santo Rosario ang nagpapaalala sa atin ng tuwa, hapis at luwalhating pinagdaanan ng kanyang anak upang ipaalala sa atin na kasama ni Kristo si Maria sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Kaya with the celebration of the birthday of the Blessed Virgin Mary, this Sunday, I would like to bless all of your rosary. So please raise your rosary. Miski po doon sa mga nasa tahanan, please get your rosary and we will pray for your rosary, for your strength, and your good health. Bilang apoy, ang Diyos Espiritu Santo, patnubayan niyo po at basbasan ang mga rosaryo na tangan-tangan ng lahat na nagsisimba sa gabing ito. Sa lahat ng mga nasa ospital, sa lahat ng mga nangangailangan ng panalangin, gamitin mo nawa ang Santo Rosaryong ito upang ipaalaala sa lahat na ang kabutihan ng Diyos ay para sa lahat. Upang ipaalala sa lahat na ang paggamit ng Santo Rosario ay hindi palamuti sapagkat ito ay sandata at ito ang muog ng pananampalataya upang ang lahat ng idinadalangin dito ay maging matagumpay, matatag, at nasa grasya. Patnubayan mo nawa, mahalain kong, ang lahat ng mga hawak at may tangan ng Santo Rosaryong ito sa kaarawan ng mahal na Birhen, ingatan, patnubayan kayo sa lahat ng inyong dadasalin, sa lahat ng inyong pagluhod, at sa lahat ng inyong panalangin. Patnubayan nawa kayo ng Santa Maria Virginia at San Juan Florentino, ngayon at kailanman. Amen. Amen. Sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Birhen sa oras at araw na ito, sa araw ng kanyang kapanganakan at sa lahat ng biyayang ating tatanggapin.
Ave Maria Purissimam, Simplicata sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsita